Ayun na nga, bakit nga ba walang bakod ang karamihan sa mga campuses dito sa United States? At bakit kahit walang bakod yung mga estudyante hindi naman umaalis? Or hindi nag-skip class, kumbaga sa Pilipinas hindi nagkakating classes. Kasi 'di ba number one na purpose ng mga bakod is para sa safety ng property ng school. At the same time, sa Pilipinas ginagamit na rin yung mga bakod na yun para syempre ma-contain yung mga estudyante sa loob ng campus. Pero bakit nga ba dito sa United States karamihan walang bakod? Yun ang pag-uusapan natin ngayon dito sa mini vlog na ito. What's up everybody? This is Sir Eric and this is Teaching Life Recently. Kung mapapansin nyo sa video, sa start ng video nito, yan, pinapakita dyan na wala naman talagang bakod or hindi kailangan ng bakod. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nila kailangan ng bakod pagdating sa pag-contain sa mga estudyante kasi bawat klase, bawat subject, bawat area na pinapasukan ng estudyante ay nagche-check ng attendance. So dahil nagte-take sila ng roll bawat klase, yung estudyante alam nila na kapag hindi sila pumasok or kapag nag-skip sila or tumakas sila ng campus, malalaman na absent sila sa klase na yun. Diba tayo, bilang teacher sa Pilipinas, iniisa-isa natin tinatawag yung mga bata kapag nasa klase. Yung attendance natin sa mga bata sa Pilipinas, iniisa-isa natin, tatawagan isa-isa. Dito hindi yon. They consider that as a waste of time. Instead, sa pinto pa lang, nalalaman na ng mga teacher kung sino yung present at kung sino yung absent. So, bakit kailangan ganun? So, dito pa lang, pinicheck na namin para mai-report na agad within 5 to 10 minutes ng klase para maipasa na agad sa office yung attendance ng mga bata. Ang mga bata dito, katulad ng mga teachers dito sa lugar kung saan ako nagtuturo, ay only given 10 days to leave classes. Yun na nga, meron lang silang 10 araw para umabsent. Tapos kapag hindi valid yung reason nila, meron yung sanction. Tapos kapag nakita sila na tumatawid ng kalsada or hindi umattend ng klase, pwede silang kasuhan, pwede silang i-write up, tapos ang ground nila ay truancy. Dito kasi ang problema sa attendance, kapag sobrang absent ng bata, sinesettle yun sa korte. Sa court, meron silang date para i-settle yun sa court. So para hindi dumating sa puntong ganun, alam ng bata na magkakaproblema yung magulang nila kapag umabsent sila ng madami. Kaya naman, madalang or bilang na bilang sa isang kamay ang mga estudyante na nagloloko, pero napaka rare nun kasi alam nila magkakaproblema sila, so hindi nila ginagawa kahit alam nilang open area yung campus. Tapos sa pag-check ng attendance, sa pag-take ng roll sa bawat klase, strict yun. Within yung 5 minutes na grace period para sa mga bata to go from one class to another. So meron lang silang 5 minutes. Dapat within 5 minutes na makadating sila sa klase na dapat nandun sila. Kasi pag wala sila doon sa klase na yon, kasi katulad ko, nagche-check ako pagkapasok ng bata or nasa pinto pa lang hawak ko na yung computer ko, chinecheck ko na yung attendance. Or minsan nasa loob ng klase, kasi nga mina-monitor nila bawat class period, yung attendance ng mga bata. So alamin nila kung yung bata ba from first period hanggang 8th period ay consistently pumapasok sa klase. So ganun ka-strict. So yun na nga, on the first 5 to 10 minutes, nag-check na ako ng attendance. Or basically 5 minutes dapat. Kasi after 5 minutes, makaka-receive ka na. Tapos hindi ka pa nag-take ng attendance, makaka-receive ka na ng email from the office na you have to take the roll. Kaya naman, malokong-maloko na talaga yung bata kung talagang tatakas pa siya dahil open campus kami. So, napakadalang ng gumagawa nun. Bilang na bilang sa sitwasyon, bilang na bilang sa kamay. So, yun lang. Dito, ang attendance ay napaka-importante. Kapag laging absent, magiging in trouble yung bata at the same time yung parents. Kasi yung parents is settle yung excessive absences niya sa korte. Hindi dito. Tapos mayroon pang social worker na involved dun sa sitwasyon. At pagdating naman sa safety ng property mula sa mga intruders, yung mga from outside, hindi nila kailangan ng bakod kasi nga yung mga pinto ng building ay automated siya. So, you can only be allowed pag inalaw nila sa loob. So yun, hindi ka basta-basta makakapasok sa loob ng building. So hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas na kapag walang bakod, may chances na pasukin ng kung sino man yung campus tapos sirain o nakawin yung mga gamit. Dito hindi yun posible kasi nga nakasarado yung mga gate. So pag sinabi ko mga gate, yun yung mga pinto sa lahat ng entry points ng building. So kailangan mo ng ganito. Ito ay badge. So igaano mo dun sa isang device, so magbubukas siya. So pag wala ka nun, hindi ka makapasok basta-basta. So yun lang, maraming salamat. See you sa ating susunod na story time. Bye-bye. Thank you.